Hi kaibigan, napansin mo na ba minsan, kahit hindi ka nagsasalita o nagpapapansin, parang may mga babae na tumitingin sa'yo, sumusulyap, at tila may kung anong koneksyon na di mo maipaliwanag. Hindi mo rin alam kung bakit sila laging nakangiti sa'yo, o parang may ilangan pero masarap sa pakiramdam. Baka iniisip mong wala lang yan, pero sa totoo lang, baka sobrang lakas pala ng aura mo. At hindi mo lang namamalayan. Hindi ito usapang pogi lang o may abs. Minsan, ang tunay na lakas ng dating, hindi mo kailangan ipakita. Dahil nararamdaman na lang ito ng babae kahit tahimik ka. Kung bago ka sa ating channel kaibigan, nais kong i-comment mo sa baba kung nasaan ka ngayon habang pinapanood mo itong video at kung gusto mong malaman ang 10 senyales na sobrang lakas ng sex appeal o dating mo sa mga babae, kahit hindi ka pa tumutumbok o nangaakit, manatili ka hanggang dulo. At kung gusto mo pang mas marami pang mga ganitong malalim na payo at pananaw, huwag mong kalimutang mag-subscribe kaibigan. Napansin mo na ba kung paanong may mga tao na kahit hindi pa nagsasalita, ay parang nire-respeto na agad ng mga tao sa paligid nila? Yung mga tipo ng tao na kahit hindi sila nagsusuot ng mamahaling damit, ay tila may dating na hindi mo maipaliwanag. May kakaiba sa kilos nila, sa tingin nila, sa tahimik nilang presensya. Hindi mo alam kung bakit pero parang gusto mong mapalapit sa kanila. Ang tawag diyan, aura. Ang aura ay hindi basta-basta kagwapuhan o kagandahan. Hindi ito tungkol sa hitsura o anyo, kundi tungkol sa enerhiyang inilalabas mo sa mundo. Isa itong invisible force na nararamdaman ng iba kahit hindi mo sinasabi. At kaibigan, ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng aura. Ang aura ang nagsisilbing unang impresyon mo kahit wala ka pang sinasabi. Ito ang nagbibigay sa iyo ng respeto kahit wala ka pang napatutunayan. At ito rin ang kadalasang dahilan kung bakit may mga taong nahuhumaling o lumalayo sa iyo kahit hindi mo sila kinakausap. Dahil ang aura mo, nagsasalita para sa iyo. Kapag malinis, kalmado, at may tiwala ang aura mo, magaan kang kasama. Nagmumukha kang responsable, disiplinado, at maaasahan. Pero kapag pabigla-bigla ka, insecure, o marumi ang panloob mong damdamin, ramdam ito ng tao. Ramdam ito ng babae. Ramdam ito ng mundo. Minsan iniisip natin, bakit parang hindi ako pinapansin ng mga tao? O kaya naman, bakit parang hindi ako kinagigiliwan kahit anong effort ko? Ang sagot ay hindi laging nasa panlabas. Nasa loob mo ito. At kung ano ang meron ka sa loob, yan ang aura mong inilalabas. Kaya mahalagang bantayan ang aura. Ito ang hindi mo kayang bilhin, hindi mo kayang pekein, at hindi mo kayang gayahin mula sa iba. Dahil ang aura, produkto ng iyong disiplina, paniniwala, at pang-araw-araw na pagkilos. Hindi ito nakukuha sa pagme-memorize ng pick-up lines o sa pagdadamit ng bad boy. Nakukuha ito sa katahimikan ng pagkatao, sa paninindigan, at sa kalidad ng buhay na pinipili mong mabuhay araw-araw. Ayon kay Marcus Aurelius, very little is needed to make a happy life. It is all within yourself, in your way of thinking. Isang paalala na ang kagandahan at lakas ng loob na hinahanap natin ay hindi galing sa panlabas, kundi sa panloob. Kaya kaibigan, narito na ang 10 senyales na sobrang lakas ng aura mo sa mga babae na hindi mo namamalayan. Una, ang mga babae ay parang nag-a-adjust ng ugali kapag ikaw ay nandyan. Napansin mo ba na kapag pumasok ka sa isang kwarto, biglang nagbabago ang kilos ng mga babae? Yung parang nag-iingat sila sa sinasabi, biglang nag-aayos ng buhok, o kaya'y nagiging soft-spoken. Hindi mo sila sinabihan, pero nararamdaman nilang kailangan nilang iayos ang sarili nila dahil may lakas ng dating ka na nagpapakilos sa paligid. Pangalawa, hindi ka naman madaldal, pero interesado silang makipag-usap sa'yo. Yung tipong ikaw pa yung tahimik, pero sila yung nauunang mag-open ng topic, nagtatanong,
o nakikipagkulitan. Ibig sabihin lang, ang presence mo ay may kakaibang lapit na hindi kailangan ng maraming salita para maramdaman. Pangatlo, ang simpleng presensya mo ay parang nagpapakilig. May mga babae na parang nahihiya kapag dumadaan ka, o di kaya ay biglang nagiging conscious. Baka hindi mo alam, pero ang natural mong kilos, tahimik mong tindig, at simpleng ngiti ay may impact na malalim sa kanila. Hindi ito dahil sa forma, kundi sa aura mong hindi pilit. Pang-apat, lagi kang naiiba sa mata nila. Kahit marami kayong lalaki sa paligid, kahit pareho lang ang ginagawa ninyo ng iba, o mas tahimik ka pa nga, parang ikaw pa rin ang natatandaan nila. Ibig sabihin, may signature energy ka na naiwan sa kanila. Aura yon. At yon ang hindi nabibili. Panglima, kapag ngumiti ka, parang may biglang init sa paligid. Hindi ka ma-smile type, pero kapag ngumiti ka, parang di nila makalimutan. Hindi dahil sa ngipin mo, kundi dahil sa timing, authenticity, at ang emotion na kasama sa ngiti mong hindi scripted. Pang-anim, hindi mo sinasadya, pero may mga babae na parang sumasandal sa'yo, physically or emotionally. Maaaring sa isang group setting, bigla silang tumabi sa'yo o sumasabay sa kilos mo. Ibig sabihin, nakikita nila sa'yo ang composure, ang leadership, at ang sense of emotional safety, kahit hindi mo ito pinapakita ng direkta. Pang-ito, lahat ng ginagawa mo ay nagiging attractive, kahit simpleng bagay lang. Pagsuot ng plain shirt, pag-inom ng kape, o pagkakamot ng batok. Sa mga mata ng babae, parang laging may charm. Hindi dahil nagpapakyut ka, kundi dahil genuine kang tao, at yon ang mahirap gayahin. Pangwalo, nakakaramdam ka na parang tinititigan ka, pero paglingon mo, umiwas sila. Hindi ito imagination lang. Ito'y senyales na may silent admiration sa paligid mo. Hindi lang nila inaamin, dahil malamang ayaw nilang mabuko ang pagkakagusto nila sa'yo. Pangsyam, kapag hindi ka present, may mga babae na naghahanap sa'yo. Nasaan si ganito? Or bakit hindi ka na sumasama? Ibig sabihin, may epekto ka sa dynamics ng grupo. Kapag wala ka, kulang sila. Ang tawag dyan, hindi lang presence, kundi dominant masculine energy na nakaka-attach. At pang-sampu, hindi ka nila basta-basta malimutan. Pwedeng isa lang kayong beses nagkausap, pero pag nakita ka ulit, may ngiti. Pwedeng hindi sila vocal, pero may vibe ng familiarity. Kung nagiiwan ka ng markang ganyan sa babae, aura yan, kaibigan. Kaibigan, kung gusto mong palakasin ang aura mo, hindi mo kailangang umarte. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo at patigasin ang prinsipyo mo. Alagaan ang kalinisan ng katawan, isipan at damdamin. Iwasan ang ingay ng mundo at piliin ang katahimikan ng layunin. Sa ganitong paraan, hindi mo na kailangang sumigaw para marinig dahil ang aura mo na mismo ang papansin sa'yo. At kung gusto mong mapanatili ito, tandaan mo ito lagi. Ang aura ay refleksyon ng ginagawa mo kapag walang nakakakita. Kaya kung gusto mong maging malakas ang dating mo, paunlarin mo ang sarili mo ng tahimik at hayaan mong aura mo ang sumigaw sa resulta. Kaibigan, anong klaseng aura ang gusto mong maalala sa iyo ng mga tao? Iyon ba ang nagpaparamdam ng respeto? Iyon bang nagbibigay ng kapanatagan sa presensya mo? I-comment mo sa baba. Anong aura ang gusto mong maipasa sa ibang tao? Kaibigan, ngayon malinaw na. Ang lakas ng dating ay hindi nakukuha sa paramihan ng likes, abs, o branded shoes. Ito'y galing sa loob, sa katahimikan mong buo, sa paggalang mo sa sarili, at sa authenticity mo bilang tao. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras. Minsan, ang simpleng presensya mo, pagbuo at kalmado, ay mas matunog kaysa sa kahit anong sigaw ng papogi. Ayon kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be,
B1. Ang tunay na lalaki, hindi nangangailangan ng validation. Basta ginagawa niya ang tama, tahimik man o kita ng lahat. Kaya kung malakas man ang aura mo, gamitin ito hindi para manira o manloko, kundi para magdala ng respeto, proteksyon at inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kaibigan, ngayong alam mo na ang mga palatandaan ng lakas ng dating na maaaring nasa iyo na. Anong gagawin mo dito? Ang tanong ngayon, paano mo gagamitin ang lakas mo nang may integridad at respeto? Hindi lahat ng may appeal ay may disiplina. Pero ikaw, kaibigan, may pagkakataon kang maging pareho. Kung nakarelate ka, or naramdaman mong baka nga totoo sa iyo ang mga senyales na ito, i-like mo ang video na ito. I-subscribe ang channel para sa mas marami pang tagos sa kaluluwang kwento at aral. At ito ang tanong ko sa iyo. Sa panahon ngayon, mas nabibigyang halaga ba ang lalaking tahimik pero may dating kaysa sa maingay pero kulang sa laman? Comment mo sa baba. Gusto kong marinig ang sagot mo.